Hi, kamusta? Sana pakinggan nyo itong mensahe natin sa video. Ang pag-usapan natin ngayon, kailan ba tinatanggap ang kaligtasan at buhay na walang hanggan? Pwede mo bang malaman na ikaw ay maligtas? Ikaw may buhay na walang hanggan? Alam nyo, sapagkat pag ikaw ay namatay na, at hindi mo alam habang nabubuhay ka, ikaw ay namatay, hindi mo alam pala ngayon ang kaligtasan, ngayon pala natin ang pambuhay ng pag ikaw ay namatay, huli na sa lahat. Sapagkat pag ang tao ay namatay, hindi na siya pwedeng manampalataya tumawag sa Diyos. Kasi Hebrews 9:27, ang sinabi doon, kung di ako nagkakamali sa verse, it is appointed for man once to die after this judgment. Isang beses lang. Pagkatapos tayo mamatay, ay hahatulan na tayo. Ngayon, sino yung hahatulan at hindi hahatulan? Ngayon, kailan ba tinatanggap ang buhay na walang hanggan? Ang sagot po natin, ngayon. Yun ang magandang balita, mga kaibigan ko, mga minamahal ko na nakikinig ngayon. Ang buhay na walang hanggan at kaligtasan ngayon tinatanggap yan. Ngayon, salvation and eternal life is a present possession and a future revelation. Maliban na alam mo na ngayon pala naligtas na ako, napatawad na ako, may buhay walang ako, ay hindi ka talaga maliligtas. Paano? Ang sabi ng mabuting balita, 1 Corinthians chapter 15, 1-4, sabi niya, my brethren, I make known to you the gospel. By this gospel you are saved, unless you believe in vain. Of first importance, sabi niya, what we have received, we have delivered to you, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and was buried on the third day. He rose again according to the Scriptures. Ang mabuting balita pala, sa pamagitan nito'y ligtas kayo. Maliban na kayo sumampalataya ng walang kabuluhan, na si Kristo'y namatay para sa kasalanan. Para tayo maliligtas, dapat unawain mo muna yung Ebanghelyo, mabuting balita. Ito ang tanong ko sa inyo. And the Holy Spirit and God will confirm in you right now. Patotohanan sa iyo ng Diyos habang nakikinig ka. Si Kristo ba'y sapat na? Si Kristo ba'y nagtubos ng iyong kasalanan? Bayad na ba lahat? Ang sagot ng Diyos sa iyo, bayad na. Sapagkat sinabi sa Hebrews 10:10-12, ang mga saserdote nung araw naghahain, no? Paulit-ulit, daily they offer sacrifices for sins. Pero hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Kasi yung nag-o-offer, may kasalanan din. Una, for their sins, and then for those people na nagkakasala. Daily, they offer sacrifices. Pero they cannot take away sins. Pero Hebrews 10:10-12, but the Son of God sabi doon, He offered Himself once and for all. Hinain ni Kristo ang kanyang sarili isang beses magpakailanman at naupo sa kanang kamay ng Diyos. Kaya sinabi niya, it is finished. It is finished. Hinain ni Kristo ang kanyang sarili para bayaran ang kasalanan ng buong sakatawan, ng buong ng sanlibutan. Bayad na eh. Hindi pa nga tayo pinapanganak, kasama na yung kasalanan natin. Yung kasalanan mong gagawin sa buhay mo, kasama ng tinubos. Kaya utos ni Kristo, Mark 1:14-15, repent and believe the gospel. Ang para ka maligtas, kailangan magsisi sa kasalanan. Talikdan mo ang kasalanan, follow Jesus, and believe He is the Savior. Siya nagbayad ng ating kasalanan. Repent and believe the gospel. Mark 1:14-15. Ito kasi, marami, nananampalataya naman kami. Ang tanong ito, kasi dalawang uri ang pananampalataya sa relihiyon, sa mga iglesia o relihiyon natin nakikita ngayon. Unang pananampalataya, we believe in Jesus Christ. We believe that Jesus is the Son of God. We believe. Pero, yung isang pananampalataya, ito rin. We also believe that Jesus Christ, the Son of God, He paid for our sins. And we believe what He says. Yung isa, he believes in Jesus Christ, pero hindi naman niya pinaniniwalaan lahat ng sinasabi ni Kristo. Yung isa namang nananampalataya sa sinasabi ni Kristo. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Halimbawa, ang topic natin ngayon ba tinatanggap ang buhay at kaligtasan? Kung nanampalataya kay Kristo, manampalataya ka rin sa kanyang sinasabi. John 12:48-50, sabi ni Kristo, sabi ni Jesus, no, ang tumatanggi sa akin at sa aking salita, may hahatol sa kanya sa huling araw. The words, sabi niya, na sinasalita ko sa inyo, hahatol sa inyo.
Alam ko, sabi ni Jesus, ang utos ng aking Ama, ang utos niya ay buhay na walang hanggan. So, sabi ni Kristo, ang tumatanggi sa akin at sa aking salita. So, ang pagtanggap pala kay Kristo, dalawa. You receive Jesus Christ and you receive His words. Ano yung tatanggapin mo sa salita niya? Sabi ni Kristo, sabi niya sa 1:647, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, he who believes has eternal life. Sa John 11:25-27, sabi ni Kristo, I'm the resurrection and the life. Ang sumampalataya sa akin, sabi niya, hindi nga mamamatay. Sabi niya, and he will live forever. John 6:50-51. Sabi niya, ang kumakain ng tinapay at uminom ng aking dugo, sabi ni Jesus, kailanman hindi na mamamatay. And he will live forever. John 5:24, ang sabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Hindi nahahatulan at lumipas na mula sa kamatayan doon sa buhay. He who believes who sent me has eternal life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Malinaw na sinasabi ni Kristo. Ang sumasampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, naintindihan niyo may sinasabi. Kasi yung aral na napasa sa atin, okay, andun nga yung gospel. Pero, nasa yung pananampalataya mo sa Kanyang sinabi. Ang sumasampalataya may buhay. Kasi ang Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos nagliligtas eh. Sa Matthew 19:16-27, may nagtanong, sabi niya, may nagtanong na isang mayaman na kabataan na may kaya, sabi, anong gagawin ko to have eternal life? Sabi ni Jesus, you know the commandments. Keep the commandments and you shall have eternal life. You shall enter life. Pero makita natin, hindi niya natupad eh. Kaya tinanong mga apostol sa Matthew 19:26-27, Panginoon, sino maliligtas? Ang sagot ni Jesus, sa tao imposible. Ngunit sa Diyos, walang imposible. So makita natin, pinakita ni Jesus, although yung commandments, if you fulfill it 100%, walang kasalanan. Pero alam natin, the law was given para ipakita sa ating kasalanan. The law was given para makita natin yung transgression natin, yung ating mga kasalanan. Pero Galatians 3:21-22, hindi ibinigay ang kautusan to impart eternal life, to impart life. Kundi sana, walang kabuluhan ng kamatayan ni Kristo. Kung ang kautusan ng pagsunod sa 10 utos, although mabuti yun, dapat mo sundin, pwede ka ililigtas nito. James 2:10, ang tumutupad sa kautusan, pero sinira mo isa, sinira mo lahat. Dahil sinabi doon, hindi ka nagnanakaw, huwag kang magnakaw. Pero sabi mo sa kapwa mo, huwag kang magnakaw, pero nagsisinungaling ka naman. Huwag kang mga lunya, di ba? Pero nagnanakaw ka rin naman. Huwag kang magnakaw, pero ikaw naman yung nangangulay. So makita natin, hindi nga sa kautusan. Sa Galatians 3:21-22, sapagkat ang lahat ay ipinailalim sa kasalanan. No? All men have been shut up under sin. Lahat tayo under sin. Pero ang magbabago sa iyo, si Jesus. John 8:24. Sabi niya, maliban na sampalatayan niyo ako nga mamamatay kayo sa kasalanan. Alam mo ba, si Kristo palalayain ka sa kasalanan? John 8:35-36. Kung papalayain ka na, anak, tunay ka, magiging malaya. So, yun ang pagliligtas ni Kristo. Ililigtas ka sa kasalanan, bago nilalang ka, ipapanganak ka na muli, magiging anak ka ng Diyos, born from above, pag tinanggap mo si Jesus. Bibigyan ka niya ng Espiritu. Sabi nga sa Galatians 4:6, kung di ako nagkakamali, kayo hiwalay kay Kristo, kayong gusto mag-aring ganap sa pamagitan sa pagsunod sa kautusan. Hiwalay kay Kristo. So, ang buhay hanggang ngayon, sabi ni Jesus, ngayon tinatanggap. Luke 7:48-50, sabi ni Kristo sa babae na sumampalataya sa Kanya, your faith has saved you. Sabi nun, ngayon mo tinanggap ang buhay na walang hanggan. Your sins have been forgiven. Your faith has saved you. John 6:47, ang sumasampalataya may buhay na walang hanggan. Ikaw ba'y sumasampalataya kay Jesus? Ngayon ang buhay na walang hanggan. 2 Corinthians 6:2, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, tanggapin mo si Jesus. Ngayon ang buhay.